Good morning po sa lahat po ng mga nandyan sa kanilang mga bahay. Ngayon po ay araw ng ating pananambahay. Mag-ready po tayo ang ating mga puso sa Diyos, yung ating pagpapasalamat at pagpupuri sa Kanya na hindi po siya nagbabago. Tandaan po natin na ang umagang ito ay ilaan natin sa ating Panginoon na bilang ating paggalang at pagsamba sa Kanya. Pangalawa ay yung sinabi ng Panginoong Hesus na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na nanggagaling sa Kanyang bibig. Walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Kaya ngayon ay magkakaroon tayo muli ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya simulan po natin sa pamagitan ng pagbukas ng ating Bible sa Roma chapter 8 verse 28. Sabi po rito, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa makatuwid ay sa mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Yan po ang ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Tayo po ay saglit na manalangin. Aming Ama na nasa langit, sa pangalan ni Jesus kami ay lumalapit na sa bawat nanunood sa umagang ito ng tungkol sa pakikinig ng salita mo sa kanilang mga tahanan ay ikaw ang kumilos, madaman ng bawat isa ang iyong presensya, Panginoon. At makita nila ang kahalagahan na huwag kaming makalimot na ilaan ang araw ng linggo para ikaw isambahin. Mangusap ka sa amin at kaming lahat ay tulungan mo na maintindihan ang mga sinabi ito ni Pablo sa Roma chapter 8 verse 28. At hinihiling din namin ang pagkilos mo, banal na Espiritu. Ikaw ang magbigay ng conviction sa bawat tao makikinig ngayong umaga. Ituwid mo kami, i-guide mo kami according doon sa kalooban ng Panginoon. Sa iyong mga kamay, aming Diyos, ay pinagkakatiwala namin ang buong ilang mga oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So pagbubulay-bulayan po natin, ang pamagat po ng ating message ngayon ay ang Diyos ay gumagawa. Yan po yung ating pag-uusapan. Sa buhay po natin ay hindi mawawala yung iba-ibang mga karanasan sa buhay. No? Kahit na po ikaw ay born again, makakaranas ka ng iba-ibang karanasan. Hindi lang po yung lagi na lang maganda, maginhawa ang buhay. Minsan ay makakaranas ka rin ng hindi magagandang pangyayari, mahirap na sitwasyon sa buhay. Yan ay common, no? Kahit nga hindi mananampalataya, kahit hindi born again, ay asahan mo na, lalo na makaka-experience yan ng hindi magaganda. Ngayon, ang pagkakaiba na lang ay kapag ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, kasama mo ang Diyos. At siya ay gumagawa, kumikilos, yung mga ganyang pangyayari sa buhay natin. Kaya pag-uusapan po natin yan, na sa umagang ito, makita natin na ang Diyos ay hindi tumitigil. Gumagawa siya, kumikilos siya. Kaya anuman ang sitwasyon mo sa buhay, ay maganda na meron kang tamang iniisip kapag ikaw ay dumadaan sa hindi magandang sitwasyon ng buhay mo. Tayo po ay sinabi ng Panginoong Hesus doon sa Juan chapter 5 verse 17, nung si Jesus ay inuusig ng mga Hudyo dahil sa pagpapagaling niya ng isang lalaking paralitiko. Sinagot niya ang mga Hudyo ito at ang sabi niya, kaya'y sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Yun po ang nakasulat dyan. Ang aking Ama, ang ating Ama sa langit, ay patuloy na gumagawa, hindi siya tumitigil. At kung paano ang ating Ama na nagsugo sa Panginoong Hesus nung siya'y nasa lupa, ganoon din si Jesus, ang ating Panginoon, gumagawa din. At ngayon nasa langit na siya, gumagawa pa rin siya, hindi siya tumitigil. Kaya ang dapat natin laging isipin na ang Diyos hindi natutulog. Hindi siya nagdedekma lang sa sitwasyon natin sa ating buhay. Sabi nga sa Pilipos chapter 1 verse 6,
ay sinabi ni Pablo, tinitiyak ko sa inyo, tignan po ninyo sinabi ni Pablo, sure na sure si Pablo, na ang mabuting gawa na pinasimulan ng Diyos sa bawat isang nananampalataya sa Kanya, pinasimulan sa inyo ng Diyos, pinasimulan ay Kanyang lulubusin, no? At hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Ibig sabihin, ngayon, ano man ang dinaranas mo, yung sinimulan ng Panginoon sa buhay natin, nung tayo ay manalig sa Kanya, magtiwala sa Kanya, ay itutuloy-tuloy yung bagay na yun hanggang sa matapos, malubos lahat. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Tandaan po natin yon, gumagawa ang ating Diyos. Hindi siya natutulog. At dahil doon, sa lahat po na nakikinig, sa Diyos, ulitin ko po, malamang na narinig niyo ito, sa Diyos, walang aksidente o nagkataon lang. Dahil siya ay gumagawa, sinasadya niya ang bawat pangyayari sa buhay. Pag magandang sitwasyon, siguradong may kamay ang Diyos diyan. Pag hindi naging magandang sitwasyon mo, kalagayan mo, siguradong may kamay din ng Panginoon diyan. Dahil siya patuloy na gumagawa. Okay? At ngayon, ano ba yung ginagawa ng Diyos? Ano ang ginagawa niya? Dahil siya nga ay patuloy na gumagawa, ay magandang malaman natin na araw-araw tayo ay gumigising, ginagawa natin yung gusto natin gawin. Ang Diyos, tandaan po natin, gumagawa din yan. Ano yung ginagawa niya? Number one, ang Diyos po ay gumagawa para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. No? Pag siya ay kumilos, ilagay natin sa isip natin na mabuti yung kanyang gagawin. May pagkakataon nga lang sa buhay natin na hindi maganda yung sitwasyon. Minsan, nakapokus tayo sa hindi magandang sitwasyon. Iniisip natin na parang kinalimutan na tayo ng Diyos. Ulitin ko po, ang Diyos kapag gumawa, hindi sa ikasasama ng mga nananampalataya sa Kanya, kundi para sa ikabubuti. Tingnan po ninyo yung sinabi doon sa Roma 8:28, yung ating tekstong pinag-aaralan. Alam natin sa lahat ng bagay. Okay? Ulitin ko po, nakalagay po dyan, lahat ng bagay. Ibig sabihin, yung sitwasyon na maganda, sitwasyong mahirap, yung lahat ng yan, magkakasama yan. Kapag yan ay naranasan mo, ang Diyos ay gumagawa para saan? Sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa makatuwid ay sa mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So pag kumilos ang Diyos, para sa ikabubuti natin. Yan yung una natin tandaan. Gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti natin, hindi sa ikasasama. Huwag po nating hayaan na sa mga sitwasyong nahihirapan tayo ay bigla nating pagdududahan ng Diyos. At sasabihin natin, iniwan na ako ng Panginoon. Bakit niya ako pinaranas? Bakit niya pinaranas sa akin yung ganitong hirap ng buhay? Tapos minsan iisipin natin na parang ikaw lang ang nakakaranas niya at yung iba hindi. Ulitin ko po, lahat po tayo nakaka-experience niya. Pero ang kagandahan niyan, kapag si Jesus ang ating Panginoon gumawa, sigurado tayo. Sa paningin lang natin parang hindi. Pero sa harapan ng Diyos, iyan ay sa ikabubuti natin. So, tignan po ninyo yung sabi ni sa Santiago chapter 1 verse 17. Sabi ni Santiago, bawat kaloob na mabuti, take note, kapag may dumating sa iyo mabuting bagay, ang sabi diyan, ang lahat ng kaloob ng Diyos na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. So yung kabutihan ng Diyos, pag naranasan mo, God is good ka talaga. Sabihin mo, God is good all the time. Sige po, sabihin ko po sa iyong katabi, God is good all the time. Sabi ni Santiago, hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Ulitin ko po, yung word na yun, hindi tayo papabayaan ng Diyos, hindi niya tayo iiwanan. Kaya kung may pagkakataon sa buhay niya na parang iniisip natin, parang bakit ganon, inalaw ng Diyos ito. Ang wag natin kakalimutan, inalaw yan ni Lord para sa ikabubuti natin. Hindi naman po lingid sa inyo na ako ay nagkasakit ng COVID. Kita niyo naman na
Lagi akong napipreach na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sinasabi ko sa Bible, sabi sa Bible, makagat ka ng ahas, di ka makain ka lang sa di ka maano. At nung panahon na yun, inalaw ng Diyos na ako ay magkasakit ng COVID. Ba't ako tinablan? Diba? Pwede na ako magduda sa Diyos. Pero alam niyo kung ano yung nagpatuloy sa akin para lumakas yung pananampalataya ko? Yung iniisip ko na ito'y pinahintulot ng Diyos, ibig sabihin, after nito, may magandang magaganap. May magandang mangyayari sa akin. Yun yung nasa isip ko, hindi ko inisip na iniwan ako ng Panginoon. At praise God, totoo nga, after na ako ay gumaling, no? After mga halos 1 buwan na ako ay nahirapan sa sakit na yon, pinakita ng Diyos na ako ay mahal na mahal niya at may plano siya sa akin. Unang-una, dahil sa pangyayari yon, lalo kong naintindihan kung anong ibig sabihin ng pagtitiwala sa Diyos. During that time, na ako'y hirap, nahiling ko sa Diyos, hiniling ko sa Panginoon, nagpray ako, Panginoon, pagalingin mo na yung ubo ko. Hindi ako dininig ni Lord, tuloy-tuloy lang yung ubo ko. Sabi ko, Panginoon, I pray na mag-negative ako, nag-positive pa ako. Diba? Pwede ko na sabihin sa Panginoon, bakit parang hindi ata ako dinidinig ng Diyos? Pero alam mo, nagtiwala lang ako sa Panginoon. At ang pinaka magandang ginawa ni Lord ay hindi niya inalaw na yung buong pamilya ko ay mag-positive. Lahat sila nag-negative. Ako lang. Tinuruan niya ako paano yung pagtitiwala. At hindi lang po yun. Dahil sa karanasan na yun, nalaman ko rin ano ibig sabihin ng prayer. Mas lalong naging malinaw sa akin. Nadagdagan yung aking kaalaman tungkol sa pananalangin. What is prayer? Pag ikaw ay lumapit sa Diyos, hindi ibig sabihin pinipilit mong Diyos na sumunod doon sa iyong request. Prayer means lumalapit ka na meron kang nakikitang magandang dapat niyang gawin, pero sa paningin niya naman ay hindi, kaya hindi kanya tutugunin at iba ang ibibigay sa iyo. So ang prayer ay pagpapaubaya sa Diyos na yung kanyang gusto ang mangyari. Tulad nung prayer ni Jesus, di ba? Lumapit si Jesus. Sabi niya sa Ama, Ama, kung maaari, tanggalin mo itong sarang paghihirap. Yun yung gusto niya mangyari. Pero nasabi niya, ngunit kalooban mo masunod. Ganun po ang prayer. So natutunan ko rin yun, nagdagdagan yung aking kaalaman. Kaya mga kapatid, ano man ang na-experience nyo, sino man ang nakakaranas ngayon na parang iniisip mo bakit di ka na ata nakaahon sa hirap. Lahat na lang ata ng pangyayari hindi maganda. Kung tunay kang nananampalataya sa Panginoon, kung naniniwala ka na nagtagumpay si Jesus sa krus ng Kalbaryo at ikaw ay tinubos niya at binigyan kanya ng katagumpayan, siya'y muling mabuhay sa mga patay, kapatid, hindi kanya pababayaan. Lahat ng nangyayari sa iyo ay nagkakabit-kabit yan para sa ikabubuti mo. Ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti natin. Hallelujah. Pangalawa, ay yung number 2, gumagawa ang Diyos upang tayo ay maging banal. So, hindi lang tayo basta inilagay ng Diyos sa sitwasyon na nahihirapan tayo. May plano siya. May gusto siyang maging resulta pagkatapos nun. Tulad din niya ng mga nag-aaral sa eskwelahan. Binibigyan niya ng test. Mahirap na mga examination, test. Hirap na mga estudyante. Bakit ginagawa ng teacher yon? Para malaman ng teacher kung may natutunan at makita niya kung ano yung dapat pang ituro na matutunan ng mga estudyante. Para matuto. Ngayon, ang Diyos, kaya niya tayo pinadadaan sa iba't ibang mga karanasan sa buhay, ay upang magpakabanal tayo. Tignan po ninyo, ang sabi ng Bible na si Jesus, ang Panginoong Sus, ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ang tao ay, dahil sa kasalanan ni Adan, lahat ng sumunod sa kanya, lahat ng tao ay naging makasalanan na rin. Pero tignan ninyo,
Dahil naman kay Jesus, lahat ng mga mananampalataya sa Kanya ay makakapamuhay na may kabanalan. Bakit? Dahil si Jesus Christ, pinatay niya na binayaran niya na yung kapangyarihan ng kamatayan sa buhay ng isang tao, iniligtas niya sa pamagitan ng kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. At siya'y muling nabuhay, sabi ng Bible, para magkaroon ka ng panibagong buhay. Dati hindi mo kayang pagtagumpayan yung kasalanan. Pero nung mamatay si Jesus sa krus, tandaan po ninyo, namatay na din yung dati mong pagkatao na gumagawa ng kasalanan. Ngayon, sabi nga ni Pablo, hindi na siya ang nabubuhay. Ganun din tayo, hindi na tayo ang nabubuhay. Sabi nga doon sa Biblia, napako na tayong kasama ni Kristo. Ibig sabihin, lahat ng mga likas ng kasalanan ay napako na. So, ibig sabihin, kaya mo nang magtagumpay laban sa kasalanan. Kaya gumagawa ang Diyos para tayong lahat na nananampalataya sa Kanya ay mamuhay na may kabanalan sa mundong ito. Hallelujah! Sabi nga sa Pilipos chapter 1 verse 4, tignan po natin. At sa ating nga pakikipag-isang ito, pananampalataya natin kay Jesus, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging, tingnan niyo, banal at walang kapintasan sa harapan niya. Yan ang plano ng Diyos. Hindi ka lang basta niya binigyan ng ginawa, hindi ka lang niya basta niligtas at wag mapunta ng impyerno. Gusto ka rin ng Diyos na magtagumpay laban dyan sa kasalanan dahil namatay si Kristo para dyan. Ang plano niya, tayo maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Hallelujah! Napakabuti ng Panginoon. Sa verse 5, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tignan po ninyo kung tutuusin, ano ba naman ang gawin ng Diyos? Alisin niya yung tao dahil sa kasalanan, pwede niya nang palitan Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, tignan po niyo, na isinugo niya ang kanyang anak. Sabi sa verse 5, tayo ay kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Tignan niyo, iyan ang kanyang layunin at kalooban. Yan ang layunin at kalooban ng Diyos kung bakit siya patuloy na gumagawa. Hindi siya tumitigil, mga kapatid. Hindi patapos ang Diyos sa buhay natin. Kaya patuloy siya gagawa. Hindi siya titigil. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi patapos si Lord sa iyo. Hallelujah. Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Praise God. Ngayon, kung alam natin na ang Diyos ay gumagawa ng mabuti, ang ganda nun. Dahil kung ang Diyos ang gagawa, siguradong walang mali. Di ba? Pero pag ikaw, nagsarili ka, sarili mong diskarte, hindi ka humingi sa Diyos ng tulong, hinayaan mo siya, bahala ka sa buhay mo, ganon. E di, puro kapalpakan at puro hindi magagandang mangyayari sa iyo. Ngayon, ang tanong, tingnan natin, paano makagagawa ang Diyos sa buhay ng isang tao? Ito yung pinakamagandang oportunidad o pagkakataon. Di ba? Tignan po ninyo, ang tanong na ito, paano makagagawa ang Diyos sa buhay ng isang tao? Di ba? Mas maganda yun na ang Diyos ang gumawa kaysa ikaw ang gagawa. So, mas maganda na willing tayo, kusang loob na gusto natin gumawa ang Diyos. So, paano ngayon? Okay? Number 1, dito pa rin sa ating teksto, ang unang dapat gawin ay kailangan ibigin ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Kailangan, dahil nanampalataya ka kay Jesus, kailangan ay ibigin mo siya. Sabi nga ni Jesus Christ, ang pinakamahalagang utos, ibigin mo ang Diyos. Ibigin ng buong puso, buong kaluluwa, lakas at isipan. Ang ibig sabihin nun, walang ibang mas mahalaga sa buhay mo kundi ang Diyos. Hindi ang asawa, hindi ang nanay, hindi ang trabaho, hindi ang negosyo, hindi ang mundong ito, ang sanlibutan ito. Ang iibigin mo talaga, unang-una ang Diyos. Dahil unang inibig tayo ng Diyos nung ibigay niya yung kanyang buhay. Ngayon, kung di mo iibigin ang Diyos, hindi siya makakagawa sa iyo. Hindi makakakilos ang Diyos sa buhay natin
Kung sarado yung puso natin at iba yung ating mahal, kung ang iniibig natin sa libutan, hindi makakagawa ang Diyos sa iyo. Kaya kung gusto mong gumawa ang Diyos, kailangan ibigin mo ang Diyos. Tignan niyo yung sinabi doon sa Romans chapter 8, verse 28. Tignan niyo napakaliwanag. Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa. Di ba? Sa ikabubuti, tignan niyo, ng mga umiibig sa Kanya. Right? Kung umiibig ka sa Diyos, mahal mo siya ng buong puso, kaluluwa, lakas at isip, gagawa siya sa iyo. Gagawa siya ng mabubuting bagay sa iyo. Sa makatuwid sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Tinawag ka ng Diyos, kung iniibig mo siya, tinawag ka niya, gagawa siya sa iyo. Pero kung sarado ang puso mo hanggang ngayon, ay hindi mo pa rin binibigay ng buong buo ang iyong buhay sa Panginoong Hesus, hindi siya makagagawa. Kailangan pusang loob. Okay? Number 2, hindi lamang sa dapat ibigin natin ang Diyos para makagawa siya, kailangan ding umayon tayo sa ginagawa ng Diyos. Okay? Kailangan na kung nakita mong gumagawa ang Diyos, kumikilos ang Diyos, at nakita mo yung kanyang kabutihan, kailangan umayon ka rin doon. Dahil kung tulad dito sa atin, meron tayong Agus River, di ba? Ngayon, kung yung Agus River na yan, sasalungatin mo, mapapahamak ka, mapapagod ka. Pero kung ikaw ay sasabay lang sa Agus na yan, yung buhay mo, yung ginagawa mo paglangoy, hindi ka mahihirapan. Kasi sumasabay ka lang, hindi mo kinukontra. Ganon din sa Diyos. Kung nakita mo, kasi ang kalooban ng Diyos, ang ginagawa ng Diyos, walang makakapigil dyan. Kahit si Satanas, hindi niya mapipigilan ang ginagawa ng Diyos. Mangyayari ang kalooban ng Diyos. Ngayon, kung yung ginagawa ng Diyos, napakalakas niyan, ngayon sasalungat ka, mapapahamak ka. Kaya dapat pag nakita mo, tulad ngayon, habang nakikinig kayo, bawat nakikinig ang bawat isa sa atin, alam kong naiintindihan ng bawat isa na ang kalooban ng Diyos ang pinaka dapat gawin. Ngayon, kung nakikita mo na yan at hindi mo pa rin yan sinasang-ayunan, ayaw mong gumawa, ayaw mong umayot yan, ay hindi rin makakakilos ang Diyos. Okay? Kailangan talaga ay umayon tayo sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. At pangatlo, paano makagagawa ang Diyos sa buhay ng isang tao? Pangatlo, kailangan mo sumunod sa ipinagagawa ng Diyos. Kaya ang desisyon ngayong umaga sa bawat isang nakikinig, ang desisyon talaga dyan ay nasa bawat isa sa atin. Una, nag-aanyaya ang Diyos. Iniimbitahan tayo. Pinapakita niya yung kanyang nais, pinapakita niya yung kanyang ginagawa. At pag tayo naman nakita natin, ini-invite tayong mag-join tayo. Pag hindi ka nag-join, hindi mo mararanasan yung pagkilos ng Diyos. Ngayon, kapag nag-join ka, hindi na pwedeng tatayo-tayo ka lang. Kailangan ka namang sumunod doon sa ginagawa ng Diyos. Hallelujah. Parang ganito lang yan. Dito po ako magbibigay ng ilustrasyon bilang pagwawakas. Na makita ninyo na ang Diyos ay gumagawa. Hindi siya tumitigil. Noong ako ay high school, meron kaming project na pinagagawa yung teacher namin. So nung ginagawa ko yung project ko, napansin ko na yung experiment na ginagawa ko parang hindi katulad ng mga sa kaklase ko. Tinignan ko yung mga kaklase ko, pare-pareha sila ng ginagawa, ako lang ang hindi. At tinanong ko sila, bakit ganyan yung procedure ng inyong experiment pa? Sabi ng lahat sila nagsabi, ito kasi ang gusto ni teacher. Ito yung itinuro ni teacher. Tapos sabi siya, absent ka kasi. So ngayon, nung malaman kong hindi pala tama yung aking ginagawa, di sumunod din ako doon sa lahat dahil yun yung tama. So, ganun din po yun mga kapatid. Araw-araw, pagising mo, hindi pwedeng hindi mo makitang may ginagawa ang Diyos. Ngayon, kung nakikita mo may ginagawa ang Diyos at nalaman mo na yung ginagawa mo ay hindi ayon sa Kanya,
at hindi ka pa rin susunod, di pa rin tayo susunod, malamang magkakamali ka. At yun na, doon nangyayari yung iba't ibang mga kapahamakan sa buhay. Tandaan po ninyo, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, hindi po titigil ang Diyos. At yung ginagawa ni Lord, tignan po ninyo pakinggan po ninyo bilang pagtatapos. Umayon ka man o hindi, tuloy-tuloy pa rin ang Diyos sa gagawin niya. Saan ka pa? Saan ka ngayon magdi-decide? Aayon sa Diyos o sasalungutin mo ang Diyos? Bahala ang Panginoon sa sarili niya. Tandaan po ninyo, mawawala ang tao. Sabi nga ng Bible, tayo ay parang usok lang, na parang singaw na biglang lumitaw, bigla rin mawawala. Pero ang Diyos hindi. At tandaan din po natin, lahat tayo ay haharap sa Diyos. Haharap tayo lahat balang araw. Pero ang pinakamahalaga ngayon, tandaan po natin na si Jesus ay nagmamahal sa atin. At dahil siya nagmamahal, patuloy siyang kikilos, gagawa. Alam niyo naman na magmula nung magkasakit ako, ay napakadaming mga natigil. Natigil yung pagsimba natin, natigil yung mga gawain. At inisip ko na bakit inalaw ng Diyos yun, napakahalaga ng gawain, tuloy-tuloy. Pero yung pala may plano siya mas maganda, di ba? Magtiwala lang tayo sa Panginoon. At ulitin ko po, ang Diyos ay patuloy na gumagawa. Hindi siya tumitigil. Hallelujah. Gagawin niya lahat at tayo lahat gusto niyang lumago. Pero kailangan kang sumunod, kailangan kang mag-join sa gusto ng Diyos. At lahat ng bagay ay mangyayari sa ikabubuti ng bawat isang nananampalataya sa Kanya. Hallelujah. Praise God. Tayo manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyong pag-ibig sa amin na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, na minsan sa tingin namin parang napakahirap, parang iniwan na. Yun pala ay may mas maganda ka ng plano na hindi namin nakikita. Iba talaga ang iyong isip, mataas. Salamat Panginoon na kami ay hindi mo pinababayaan. At salamat din po na nare-realize namin ngayon na hindi ka tumitigil. Everyday, tulungan mo kami na laging mag-observe, sumunod at umayon lamang sa iyong kalooban. Pagpalain mo ang bawat isang nakikinig ngayong umaga. Lahat sila ay tumibay, lumago, at lalo pang makilala ka ng lubusan, Panginoon Jesus. You are so good. Your love will endure forever. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.